So, hello guys. Good evening. Bali, ang itatakal natin ngayon sa aking video ay kung paano nga ba mag-sales invoice galing sa Shopee account. So first, syempre, kailangan natin mag-download ng income statement. So, ito, naka-download na siya. Then, na-summary ko na rin kasi siya. Ito, for the month of January to. So, makikita natin na yung product price ng client ko is below 500 naman. So, pwede natin pagsama-samahin since 500 below naman. So, itong client ko ay isang okay seller. So, sa January niya, January 1, makikita natin na yung total sales niya for that day is 500. So, paano nga ba natin makukuha yung amount na yun? Dapat magtutugma siya dito sa gagawin nating sales invoice. So, dito, sa sold to, ilalagay natin dyan. So, since Shopee to, various customer, various Shopee customer. Then, itong PIN, saka address, leave it blank na lang. So, sa date, lagay natin January 1, 2025. So, terms, business style, wala yan. So, dito tayo sa quantity. Ibig sabihin ng quantity, so ito yung bilang ng item. So, dito kasi, makikita natin yung 5 na amount. So, bibilangin natin kung ilan. So, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dito, lagay natin 10. Then, sa unit, pieces. So, dito sa description, kunwari, okay short. Then, unit price. Kung magkano yung benta. So, nakalagay 5. So, pag para makuha mo lahat tong amount, i-multiply mo lang yung unit price sa quantity para makuha natin yung 50. So, next, yung 30, isa lang. So, 1. Then, piece ulit. Then, kunyari, okay ulit. Then, kunyari, ito, okay. T-shirt. Then, unit price, 30. Yan. So, multiply lang ulit. So, 30. Then, dito ulit. Next, 60. 1 piece ulit. Then, 1 piece. Okay ulit. Then, 60 pesos. Next, yung 90. Isa rin. Then, 90. Sa 120, 150, isa rin. 1 piece. Okay.
Then, 150. So, yan. Pag tinotal natin tong lahat, so, makikita naman natin 500. So, tugma siya. Then, dito sa 500 ulit. Oh. So, ibig sabihin, tugma. Ganyan lang yan siya, guys. Then, ito. Kunwari, itong sa January 2. So, ganun ulit gagawin natin. Ano lang natin ito? Ito, please. Hindi natin alisin. So, delete. So, ganun pa rin. Sold to various Shopee customer, date. So, yung date, ibahin natin. January 2, 2025. Then, ito. So, kailangan mapapalabas natin tong 1160. So, bilangin ulit natin yung 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, yan. Nakamatic na kasi siya. So, pagka, syempre, sa mga resibo, mano-mano na tayo, multiply mo lang tong quantity sa unit price para makuha mo tong 80. Next, 30. So, yung 30, isa ulit. Yan, one piece. Then, next, 60, isa ulit. Then, sa 90, isa din. So, 120. So, dalawa. 1, 2. Dalawa. Next natin, 150. Isa lang. So, dito, meron pang dalawa. Itong 210. So, one piece. Then, okay. Then, dito ay 210. Tapos, one piece. Okay ulit. Then, 300. So, ito. Sa total niya, 1160. So, dito, tugma na naman siya, 1160. Yung iba, kung hindi alam yung items, meron kasi ditong order all na tinatawag. So, na ano rin siya, nada-download din. Ako kasi, ukay na lang nilagay ko. Kasi masyadong mahaba tong sa client ko. So, yung product name niya kasi, yan. For live selling checkout only. So, ako, nilagay ko na lang ukay. Pwede naman yun. Kung masipag kayo magsulat, pwede nyo naman lagay lahat dyan. Nasa sa inyo naman. So, kunwari, may discount. Pag may discount, wait lang. Dito kasi sa account ng client ko, wala siyang seller promotion. So, ibig sabihin, wala siyang seller discount. Pero, papakita ko na rin. Pagka kunwaring may seller discount, dito nyo lang
itatapat nyo dito sa description. So, lagayin nyo. Seller discount. Then, syempre, minus yun, negative. Bawas. Kunyari, yung discount niya 50. Yan. Dito. Accounting. So, yan. Ibig sabihin, yung seller discount kasi, hindi siya sinasama sa total sales natin. Kumbaga, ano yan. Dun sa pinaka-form, di ba? Merong gross sales. Tapos, less yung sales, revenue, receipts, then net of sales, returns, allowance, and discount. Ibig sabihin, kailangan nakaless yung mga discount sa kung may return. Dito makikita mo, di ba dito? Ito may refund eh. So, yung total sales niya dapat 13,095. Since may 210 na refund, ito na lang total sales niya. 12,885. Dito, maktilan natin kung tugma. Ayan. Yung grand total, 12,885. So, tugma naman siya. So, ganyan lang siya, guys. Sa next video ko, papakita ka naman kung paano yung sa mga Lazada and TikTok. So, yun lang guys. Thank you.